Yo, what's up mga master? Mark Music here. Meron tayong tutorial ngayon mga master. Ito ay requested video tutorial ng aking subscriber. Bigyan natin to mga master. So nag-request yung ating kamaster. Sabi niya, paano daw pag may chord progression na C, G, A minor at saka F? Gamitin natin yung ating Suran Tiny Stump. Ayun o. Para meron tayong backing track ngayon. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Yan yung ating backing track. Requested ng ating kamaster. Meron tayong C, G, A minor at F. Sa basic niya mga master, pag makikita natin, so example lang, gagawin ko yung C, dito ko kukunin sa A string 3rd fret. Then yung G, example lang, dito ko kukunin sa 3rd fret ng E string. At yung A is ito, yan, 5th fret ng same string lang, E string. At yung F is 1st fret, yan, sa parehong kwerdas. So ulitin ko, meron tayong C, G, A, F. Yan. So, yan yung basic. So, dito naman mga master sa pagkalabit sa ating kwerdas, pakinggan mo siyempre yung tempo. Yung tinatawag na yung metronome. Pakinggan mo siya. 1, 2, and 3, and 4. 1 and 2. Yan. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. So, pakinggan mo yung bass yan sa drum set pag may banda ka, yung bass niya, yung inaapakan yan, isasabay mo yung pagkalabit mo doon. Mas the best pakinggan. Meron din naman sa pagbibilang, pwede mong ilagay sa, halimbawa may count ka ng 4 count, so pwede mong ilagay sa 1 at 3, yan, depende sa'yo. Kung baga ganito, kalabit ka 1 and 2 and 3, yan, sa 3 yung sunod ko na kalabit, parang ganito 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, yan, per note. So ganito na siya, yan o, kalabit 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4. So ngayon, ito mga master, lagi kong sinasabi na yung skala ng ating bass at gitara, same lang yan. Siya mga master, parehong pareho, walang pagkakaiba. Maganda nga dito sa bass kasi wala tayong pakialam kung minor man yan, diminish, yung chord na nakalagay sa mga chord chart, kasi tayo yung bass, tayo yung foundation, tayo yung magbibigay ng low frequency ng mga kanta. Kaya wala tayong doon sa minor man yan na nakalagay, basta titignan mo lang kung anong nota yung nandyan. Yan, halimbawa D diminish, so wala kang gagawin doon, so mag D ka lang. Ganon yung kagandahan pag bass. Unlike doon sa gitara kasi siyempre mag-iiba ka ng tipa, mag-iiba ng ganon yung mga daliri mo yon. So maganda pag-aralan yung bass. Proceed na tayo mga master. Ngayon, ang ating skala na yan kasi nasa C tayo. So meron din yung skala C major scale. So identify muna natin yung C major scale. Example, dito tayo mag-start sa root natin. So C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. Pag i-access ko yung ibang kwerdas, pwede mo rin yung gagawin dito sa isang kwerdas lang. So C, D, E, F, G, A, B, C. Then take note mga master, yung ating nota is nag-o-octave yan. Umiikot. So hindi lang dito nagtatapos. Yan. So meron pa yan. So pagdating mo dito, pwede mong gayahin, i-access mo yung ibang kwerdas, yan. So C, D, E, F, G, A, B, C. So C, meron pa rin dito C, D, hanggang D ka lang, yan. So
Pag dito, kasi siyempre, yung ating skala, yung ating major scale, yung ating fretboard, yung mga nota natin dyan, umiikot lang yan. So, kung hanggang saan lang na part, yan, is doon ka lang. Siyempre, hindi mo na kailangan, kulang na yung fretboard mo. Pero ito yun mga masira, ang mga nota is 12 lang talaga yan. Kahit meron kang base na kasing haba ng poste ng bahay nyo, so 12 lang din yan. Iikot-ikot lang yan, so on, so forth lang yan. So ito. So, nakuha nyo na yung idea mga master. Ngayon, pag dito ako example sa C. Kasi, siyempre, pwede pa natin i-access yung skala dun sa pataas. So, ipataas ko siya. So, magiging C, B, A. Yan, bitaw. Or pwede dito, agad yung A. So, C, B, A, G, F, E. So, hanggang E lang ako magtapos. Pero, take note, nasa C major scale ako naka-base. So, pag C major scale, start ako sa E, ganito mangyayari. Pag ituloy-tuloy ko, o, diba? So, ngayon, natukoy mo na yung mga nota o scale ng C major scale. So, maglalagay tayo ng mga passing notes. Ang passing notes naman mga master is kumbaga, dadaanan mo muna yung nota na yon bago doon sa kasunod na chords. Example, ito yung ating C. Yung kasunod natin na chords, di ba, is G. Yan. Yan. So, may count tayo dyan na 1, and 2, and 3. Dito tayo sa 3, nagkalabit. Pag 4, na nasa number 4 na tayo na count. So, ang mangyayari, pwede tayong i-insert dyan ng notes. Yan. Ito na mga master yung interesting. So, sa notes naman, depende sa'yo kung saan mo gagawin. Pwedeng yung D, yan. Or pwede yung B. Basta nandun ka sa loob ng skala. Walang problema yun mga master. So, example lang, ilalagay ko sa 4 is D. Then, siyempre, babalik ka sa 1. So, pag babalik ka sa 1 is yun na yung magpapalit na ng chord. G na. So, ganitong gagawin ko. 1 and 2 and 3 and 4. No? Pag 4, dito yung aking note sa D. Then, palit ng G. Oh. So, 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3. Yan. Ganun naman. G, pag papunta tayo ng A, so, mag-a-add tayo ulit ng passing note. So, galing tayo sa G. So, pwede nating balikan yung C or yung mga malapit sa kanya. Pwede yung B, pwede yung D, yan. Pwede nga natin ilagay yung chromatic niya na ito yung G sharp, yan. Yan. Depende yan sa'yo kung paano mo patakbuhin. So, maganda yan mga master. Tignan mo yung tutorial ko about sa intervals kasi matutunan mo na kung paano gagawin yung mga chromatic, yung intervals ng mga notes, paano i-insert. So, sa ngayon, so para simple lang, so ilalagay ko na note dyan is C. Yan. Then, dito na ako sa A. Magpapalit na ng chord. Dito naman, pag dito na ako sa A, so ganun pa rin yung count. 1 and 2 and 3. Sa count, pagdating sa 4 is gagawa ako ng nota. So, ang aking agwat galing sa A papuntang F is madadaanan ko si G. So, pwede kong daanan si G pagdating sa number 4 na count. So, ganito mangyari, 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Yan. Basta pag sa 1, yun yung pagpapalit ng chords. Then, dito naman, pwede ka rin maglagay dyan ng additional naman na note papunta sa ating C. Yan. So, ang gagawin ko dyan, so, ganun ulit yung count. 1 and 2 and 3 and 4. Yan. Dito na lang sa B kasi malapit sa C. Yan. So, ulitin ko siya mga master. So, meron akong C, 1 and 2 and 3 and 4. 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 1. Try nating i-insert. So, ito muna yung basic. So, 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3
3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4. Baga sa chords may passing chords, so ito is mga passing notes din ito. Yan. So meron pa tayong idagdag, depende kung saan natin ilagay. Pwedeng dagdagan natin lahat. So example, maglalagay ako, mag-a-add ako ng nota. Pag dito ko sa G, papunta ako ng A. Yan. So dito is C yung ating ginawa kanina. So ang gagawin ko, dadagdagan ko ng isang nota. So pwedeng mag-add ako ulit ng D. Parang ganito na. Pag nandito ako sa G. 1 and 2 and 3 and 4 and yan. Sa end, meron akong D. Bago papunta ako sa paglipat ng nota. So ganito na siya. So sa G ako tanda mo. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So napakadali lang siya mga master, di ba, sundan? Basta alam mo talaga yung mga notes. So pag alam mo yung mga notes, ito kasi yung mga possibilities na mangyayari mga master. Yung mga count na yan, kaya take note dyan mga master. Aware talaga kayo sa counting sa beat. Kasi foundation tayo kailangan hindi tayo mawawala sa beat. Kasi pag mawawala tayo sa beat, mangyayari niyan, mahahalata tayo kasi tayo yung foundation. Kumbaga, tayo kasi yung poste ng bahay. Kumbaga, pag mahina yung ating pundasyon, matutumba yung buong structure. Kaya, maaari lang is wag tayong maggagawa ng sobrang dami ng mga nota. Yan, basta parang alanganin tayo. Mas maganda pa rin na stick ka sa mga basic lang before ka gagawa ng mga additional na passing notes. Parang ganito mga master ba? Basic lang, okay na. Yan. Ang importante lang naman is magbibigay ka lang talaga ng magandang foundation. Pag alanganin ka maglagay ng passing notes, wag mo talagang lagyan. Yan. Magbi-build up ka kasi niya ng confident. Yan. Pag hindi ka nakabahan, bago ka maglalagay ng mga passing notes. Yan. Mga ganun, mga simple lang. Yan. Yung mangyayari pag ma-build up mo na, magkakaroon ka na ng confident na gawin yon. Pero syempre pag alanganin ka, huwag mong gawin kasi maririnig ka talaga, mahahalata ka, at syempre masisira yung momentum nyo. Doon ka lang sa basic, walang magbabawal sa'yo dyan. Unless na lang pag bibigyan ka talaga ng baseline na sige, part mo yan, o gawin mo na ang gusto mo. Yan. So hanggang dito lang yung tutorial natin ito mga master. Sana nasagot natin yung request ng ating subscriber. So maraming salamat sir sa patuloy mong pag-subscribe. So malaking tulong yan kasi sa ating pag-upload dito ng mga video tutorials, kailangan natin ng internet. So malaking bagay yan mga master para mapagpatuloy natin itong ginagawa natin pagtuturo dito sa social media. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out. Isingit ko lang ito mga master. Ito ay Suran Tiny Stamp kasi marami pa rin nagtatanong. So si Suran Tiny Stamp mga master is kaya niya sa bass. Siyempre hindi lang siya sa gitara. Yan.
Kaya niyang mag-bass kasi meron siyang mga bass 99 preset na to mga master. So, ang dami kang pagpipilian nitong tunog. At syempre, yung ating bagong bass ngayon, isang JB2 4-string bass, J-Craft Classic. Itong mga to mga master is available ito sa Guitar Pusher Jolly Music. At meron na rin ito sa Perfect Tone. Itong ating suran is nandyan sa comment section yung link para marekta na kayo sa kanilang legit na online shop. Mag-affiliates tayo nito mga master para pag maputulan tayo ng kwerdas, meron tayong pambili. Mas maganda nang mag-promote ng ganito, makatulong tayo sa kapwa nating musician. Wag lang mag-promote ng sugal. So yun lang mga master, God bless you all. Peace out.